Vic, sa panahon ni PRRD, mas magaling. Kasi hindi lang mga droga ang nakukuha, nasasamsam. Ang dami pa. Oo. Laboratory, yung mga drug hole nila, yung mga drug lords, yung mga narco-politician, police, mga police scalawags, ninja cops. Kita mo? Yung mga drug lords na hindi natin kilala, mga Chinese nationals, yung mga iba pa dyan, yung mga, ang dami nila. Bumalik ka. Tanungin mo si Guban. Tanungin mo yung mga taga-customs na mga nahuhuli, lalong-lalo na sa asyerto. Kung paano nakalusot ang mga nitty lifters. Kayo, puro drugs. Paano nakarating yung mga drugs kung wala namang may nagdalang tao? Nasaan yung sa alitagtag? Wala na. Yung mga nahuhuli dun sa karagatan, wala kaming narinig na sino ang may koneksyon. Sa panahon ni PRRD, gamit ang Intel Fund. Gamit ang Confidential Fund. Sa panahon ni Bongbong Marcos, bilyones ang Intel Fund, bilyones ang Confidential Fund. Pero, nasaan ang mga koneksyon ng droga na pinagsasabi mong bilyon-bilyon? John Vic, huwag kang dakdak lang ng dakdak. Huwag kayong yabang ng yabang. Kahit nga kami hindi na kami naniniwala dyan sa PDEA. Kahit ako. Baka di na nga namin alam. Baka yung mga recycle lang yan Palabas nyo lang yan Pero ang tunay at totoong droga at tunay na mga drogas na dumating galing sa ibang bansa na mga imported, nakalusot. Yun ang namamayagpag. Ang pinapalabas nyo lang, yung mga droga na galing sa panahon ni PRRD na mga nasamsam. Di nga namin alam kung sino-sino yung mga nahuhuli nyo Di ba, PDEA? Di ba, police dyan? Huwag niyong dalhin sa Davao yan. Pero dyan sa Maynila na mga nahuhuli, di kami naniniwala. Madaling mag-recycle. Dahil hindi nyo naman sinusunog yung mga drogang nahuhuli nyo at nasamsam nyo sa panahon ni PRRD. Yung iba, nasunog. Yes, pero yung iba, na wala nang pakialam si PRRD, hindi namin alam kung saan nyo dinala. Pero yun.